Ang ating mundo ay kasalukuyang nasa isang delikadong sitwasyon. Maraming tao ang nag-aalala na papunta tayo sa isang digmaang hindi na kayang pigilan. Isang tanong na patuloy na umiikot sa isipan ng marami. Hahantong na ba tayo sa ikatlong digmaang pandaigdigin? Ang mga kamakailang pangyayari tulad ng mga hakbang na ginagawa ng Ukraine at Russia ay naglalagay sa atin sa isang napakabigat na posisyon. Sa mga susunod na minuto, tatalakayin natin ang mga pangyayaring naglalapit sa atin sa digmaan at ang mga epekto nito sa mundo. Paano nga ba nagsisimula ang tensyon at ano ang maaaring mangyari sa hinaharap? Ang lahat ng ito ay nagsimula nang magpalipad ang Ukraine ng mga missiles na gawa sa United Kingdom na tinatawag na Storm Shadow missiles papunta sa loob ng teritoryo ng Russia. Ito ang unang pagkakataon na gumamit ang Ukraine ng ganitong uri ng armas at ang hakbang na ito ay hindi basta-basta. Ang mga missiles ay tumama sa Kursk region ng Russia, isang lugar na malapit sa mga kritikal na pasilidad ng bansa. Ang balitang ito ay agad na nagdulot ng pag-aalala dahil ito ay nagpapakita ng paglala ng tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia at ng buong mundo. Bakit nga ba delikado ang hakbang na ito? Ang paggamit ng mga missiles mula sa mga bansa sa kanlurang bahagi ng mundo tulad ng UK ay isang direktang banta sa seguridad ng Russia. Bukod dito, ang hakbang na ito ay isang mensahe na ang Ukraine ay handang gamitin ang mga advanced na armas na pinagkaloob ng mga kaalyadong bansa laban sa Russia. Ang pagkakaroon ng mga long-range missiles ay nagbigay sa Ukraine ng kakayahan na tumama sa malalayong lugar sa loob ng Russia. Isang hakbang na sa tingin ng maraming eksperto ay nagdudulot ng matinding gulo. Dahil dito, hindi nagtagal ay nagbigay ng reaksyon si Russian President Vladimir Putin. Inaprobahan niya ang isang bagong nuclear doctrine bilang tugon sa patuloy na paggamit ng Western-made missiles ng Ukraine. Ayon sa updated na doktrinang ito, ang paggamit ng anumang conventional missiles, drones, o iba pang uri ng aircraft na tumama sa loob ng teritoryo ng Russia ay itinuturing na isang matinding banta na maaaring mag-udyok sa paggamit ng nuclear weapons. Ang mga banta ni Putin ay hindi basta-basta at ito ay nagtutulot ng takot sa buong mundo. Ang Russia ay may isa sa pinakamalakas na arsenal ng nuclear weapons at ang kakayahan nilang maglunsad ng nuclear strike ay isa sa mga nakakamahalang bagay na maaaring mangyari. Kung itutuloy nila ang kanilang banta, maaari itong magdulot ng malawakang pagkawasan, hindi lamang sa Russia, kundi pati na rin sa mga bansa sa buong mundo. Ang sitwasyon ay lalong naging masalimuot ng payagan ng Estados Unidos ang Ukraine na gumamit ng long-range missiles sa loob ng Russian territory. Noong una, ipinagbabawal ng Estados Unidos ang ganitong hakbang dahil sa takot na nagdulot ito ng direktang digmaan sa pagitan ng dalawang malalakas na bansa. Ngunit kamakailan lamang tinanggal ng Washington ang ban na ito, kaya't ang Ukraine ay may pagkakataon na gamitin ang mga advanced na armas na ito. Ang desisyon ng Estados Unidos ay nagbigay ng green light sa Ukraine upang isagawa ang mga atake na mas malalayong lugar sa Russia na naglagay sa buong mundo sa mas mataas na antas ng panganib. Habang ang Ukraine ay patuloy na lumalaban para sa kanilang kalayaan at integridad ng teritoryo, ang mga hakbang na ito ay naglalagay ng buong kontinente ng Europa sa bingit ng digmaan. Dahil sa mga pangyayaring ito, nagsimula na rin ang Russia ng paghahanda para sa isang posibleng nuclear conflict. Ayon sa mga ulat,
nagsimula na ang Russia ng produksyon ng mga mobile bomb shelters at iba pang emergency measures upang protektahan ang kanilang mamamayan mula sa epekto ng isang posibleng nuclear strike. Ang mga mobile shelters ay mga istruktura na dinisenyo upang magsilbing kanlungan laban sa radiations, debris, at sunog na dulot ng isang nuclear explosion. Ang paghahandang ito ay nagpapakita ng seryosong banta ng nuclear war at kung gaano kalaki ang posibilidad na ang digmaan ay tumagal at magdulot ng matinding pinsala sa buong mundo. Ang isang nuclear war ay hindi lamang nakakaapekto sa mga bansang kasangkot. Ang epekto ng isang digmaang nuclear ay magiging pandaigdigan. Isipin mo ang mga epekto nito sa kalikasan, ekonomiya, at sa buhay ng milyong-milyong tao. Ang radiation mula sa isang nuclear explosion ay magdudulot ng malawakang pagkasira sa kalusugan ng mga tao, pati na rin sa mga hayop at halaman. Ang mga pag-ulan ng radioactive fallout ay maaaring magdulot ng matinding panganib sa buong planeta. Hindi lamang ang mga apektadong bansa ang magsasakripisyo. Ang buong mundo ay magkakaroon ng malubhang epekto sa kalusugan, kaligtasan at ekonomiya. At kung ang mga pangunahing bansa tulad ng Estados Unidos, Russia at ang mga kasaping bansa ng NATO ay magsasanib puwersa laban sa bawat isa, magiging mahirap na mapigilan ang isang global na kaguluhan na magdudulot ng kaguluhan sa bawat aspeto ng ating buhay. Sa harap ng mga banta at tensyon na ito, ang tanong, paano nga ba natin mapipigilan ang digmaan nito? Makakayanan kaya ng mga lider ng mundo na magtaguyod ng kapayapaan o hahantong na nga ba tayo sa isang digmaang hindi na kayang pigilan? Maraming eksperto ang nagsasabing ang pinakamahalagang hakbang ay ang mga diplomatikong solusyon. Kung ang mga bansang sangkot ay magtutulungan at magsisikap na magkaroon ng dialogo, maaaring mapigilan ang isang global na digmaan. Ngunit, habang ang mga lider ay patuloy na nag-aalitan at nagbabantang gumamit ng armas nuklear, ang sitwasyon ay nagiging mas komplikado at mas delikado. Tinutukoy rin ng iba na ang isang malawakang koalisyon ng mga bansa na nagsusulong ng kapayapaan ay maaaring magtulungan upang magpatuloy ang mga negosasyon at tugunan ang mga ugat ng tensyon. Gayunpaman, ang desisyon ay nakasalalay sa mga lider ng mga superpower at kung magpapatuloy ang galit at takot sa pagitan ng mga ito, posibleng mangyari ang isang digmaan na magbabago sa ating mundo magpakay. Ang susunod na hakbang ay nasa mga kamay ng mga makapangyarihang bansa. Ngunit hanggang kailan pa natin kayang maghintay? Hahantong na ba tayo sa ikatlong digmaang pandaigdigan o magtatagumpay ang diplomasya at magkakaroon tayo ng pagkakataon na magpatuloy ang kapayapaan? Ang sagot ay wala pa sa ngayon, ngunit ang mga pangyayari ay naglalagay sa atin ng isang sitwasyon na hindi na natin kayang iwasan.